flagship specs sa abot kayang presyo. Yan ang kayang i-offer netong Poco F6. Dahil meron lang naman tong Snapdragon 8S Gen 3 na flagship chipset, meron na ring latest RAM and ROM version, may 1.5K resolution Flow AMOLED display, Corning Gorilla Glass protection, at higit sa lahat, may massive battery at 90 watts fast charging capability. At kung pinag-iisipan nyo ngayong bumili ng Poco F6 Pro or Poco X6 Pro, panoodin nyo muna tong video na to dahil may sasabihin ako sa part na yan na pwede nyo i-consider sa pagpili sa tatlong bad boy phones na to. Anyway, kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Okay, skip na natin yung unboxing at una natin pag-usapan yung build quality at design ng phone na to. Simulan natin sa design at pagdating sa design na ito, napaka-simple lang mga kaparagoy. Meron tayo ditong matte finish na plain na back part at 2 camera setup, parang Poco F5 din to na mas pinalaki yung camera module. So walang special pagdating sa design nito dahil super plain lang. Pagdating naman sa kanyang build quality, meron tayo ditong plastic back, plastic frame, and glass front. At ang maganda dyan, yung protection na ginamit dito sa screen niya ay naka Corning Gorilla Glass Victus, isa sa matatibay na lineup ng Corning Gorilla Glass protection. At ang maganda dyan, naka IP64 rating na rin po ito. Paring naman sa grip nito ay comfortable din, lalo na kung gagamitin natin siya ng one hand dahil medyo slightly curved yung likod nito, hindi siya fully box type design. Kaso nga lang, medyo nakakalungkot sa mga gamers out there dahil wala na tayo ditong headphone jack. Anyway, mag-move on na tayo dyan sa part ng quality and design at ngayon, pag-usapan natin yung talagang kayang ibigay ng Poco X6, which is yung kanyang performance. Same ng Poco F6 Pro and Poco X6 Pro, meron na itong latest RAM and ROM version which is LPDDR5X RAM at UFS 4.0 internal storage. At gaya lagi na sinasabi ko, makakatulong to pagdating sa performance ng device natin, lalo na sa reading speed ng mga datas na meron dito. Anyway, pagdating naman sa software nito, naka HyperOS ito mga kaparagoy from the box and ito ay under ng Android 14. At pagdating sa software support update nito, meron tayo ditong 4-year security patches na support at least 3 OS upgrades na mangyayari. So aabot to ng Android 17. Kaya kung bibili ka ng isang phone sa Poco F6 series, ay di ka na rin magsisisi dahil magagamit mo talaga siya ng pangmatagalan. Anyway, mas pag-usapan natin yung may pinakamalaking porsyento pagdating sa performance ng device natin. At yan yung kanyang chipset. Dahil pagdating sa chipset nito paragoy, meron tayong Snapdragon 8S Gen 3. Binubuo to ng octa-core CPU na merong max clock speed na 3.0 GHz and meron na rin itong GPU na Adreno 735. And lilinawin ko lang para hindi kayo magkaroon ng confusion, hindi po ito mas malakas sa Snapdragon 8 Gen 2 na meron sa Poco F6 Pro dahil itong Snapdragon 8S Gen 3 is usually overclock version or mas pinalakas na version lang ng Snapdragon 7 Plus Gen 3. But kahit na ganoon, hindi maaalis sa pang flagship chipset din to dahil nakakuha tayo dito ng 1.3 million Antutu benchmark score na kung saan di hamak na mas mababa lang ng 200k na Antutu benchmark score pagdating sa ating Poco F6 Pro. At pagdating din sa thermal nito ay talagang efficient din dahil nakakuha tayo dito ng pasadong score pagdating sa 1 hour thermal test natin dito sa phone na to. Kaya makakaasa tayo na mataas yung tolerance niya pagdating sa thermal throttling. Pero gaya lagi na sinasabi ko, yung mga data sa to is expectation setter lang para malaman natin kung ano talaga yung kayang gawin ng device natin. Mas makikita talaga natin yung performance nito kapag ginamit na natin siya sa mismong field kung saan talaga matitesting yung performance nito. At yan, ang gaming test. Nga pala, isingit ko lang ito ng mabilisan. Meron na rin tayo ditong Game Booster 4.0. So wala namang masyadong bago. Meron pa rin tayo ditong boosting mode na kung saan pwede tayong mamili kung i-activate natin yung performance mode ito. Nandito rin yung DND, screenshot, record settings, at ilan pang mga common functions na kinakailangan natin pagdating sa gaming. At yung hindi mawawala talaga dito is yung kanyang voice changer. Anyway, yun lang. Ngayon, proceed tayo sa mismong gaming test. So, inuna kong laruin dito kapare ko is itong Genshin Impact and then sinet-up natin siya sa highest graphical settings preset and then 60 FPS. And also, naka-turn on yung ating AI performance mode dito sa Game Booster. At ang pinaka-weird na nangyari dito, pumalo siya ng 70 FPS pagdating sa Genshin Impact. However, hindi siya stable. Pero, hindi ko pa nakita or wala pa akong phone na nakawakan kapare ko na pumalo ng ganyang FPS kahit na hindi siya consistent or stable. Wala pa ako nakita kahit sa mga Red Magic phone, hindi ko nakita na pumalo yan ng above 60 FPS. But anyway, pagdating sa kanyang gaming capability dito sa Genshin Impact, maganda at pretty decent kapare ko. FPS wise, nagbi-maintain sa 50 to 60 FPS yung ating FPS dito sa Genshin Impact. Almost the same sila kapare ko ng F6 Pro nung ginaming test natin to dito. Pero hindi pa rin may iwasan at hindi pa rin talaga mawawala na bumababa yung FPS natin dito sa 40 plus kapag marami ng mga nangyayari. Ang pinakamababa na nakita ko dito is 39 pero saglitan lang yon dahil merong maraming monster at maraming mga
mga nangyayari sa screen kaya biglang bumaba siya ng gano'n and then balik din agad sa 48, 45 hanggang 50 FPS, which is yung pinaka main point dito ay playable tong Poco F6 sa ating Genshin Impact. Walang magiging problema pagdating dito. At pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito, ay nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degree Celsius mga kapare ko. By the way, yung playing time natin dito is 30 minutes almost dahil maraming mission tayong ginawa para dun sa account. And then pagdating naman sa temperature ng kwarto ko ay nasa 28 degree Celsius to. Tanghali ko kasi na-record yung gaming test na to at medyo mainit sa kwarto kaya naka-open yung aircon, pero don't worry, naka 28 degree Celsius lang. Next game naman is Mobile Legends and then yung supported settings dito is ultra settings. At pagdating sa kanyang gaming capability ay okay na okay kapara ko eh. Decent yung kanyang performance dahil nakakuha tayo dito ng 100 to 120 FPS. Maintain yan mga kapara ko. Hindi ko siya nakita na bumaba ng below 100 FPS, which is nice at magandang indication na maganda talaga ang optimization ng chipset na to dito sa Mobile Legends. At yeah, pagdating sa kanilang performance, okay na okay. Kitang-kita naman kapara ko dyan sa ating mismong gameplay. And also, hindi din naman ganong kademanding tong Mobile Legends kaya kayang-kaya talaga yan ng phone na kagaya nito na merong malakas na chipset. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito, ay nakuha tayo dito ng 29 to 40 degrees Celsius. Malamig pa yan pagdating sa smartphone natin. And then tinry ko rin dito yung Warzone Mobile. Sinetup ko sa high graphical settings kasi yun yung supported niya. Pinrioritize natin yung frame rate and then yung FPS natin is naka-uncap din. And then pagdating sa gaming capability nito dito, same sila ng Poco F6 Pro na medyo weird dahil lumagpas sa 60 FPS yung FPS nila dito. Pumalo ng 120 pero hindi din naman nagtagal at bumaba din agad sa 60 to 70 FPS. Which is reasonable dahil nakasetup tayo sa uncap settings at hindi pa ganun ka-optimize itong game na to. Pero kung magiging optimized to in the future, for sure, papalo ng 120 FPS maintain yung mga phone na kagaya neto pagdating dito sa Warzone Mobile. Anyway, pagdating sa gaming experience natin dito sa Warzone Mobile, decent yung nakuha nating performance at playable na playable yan dito sa Poco F6. Anyway, ito naman yung nakuha nating temperatures. Nakakuha tayo dito ng 41 to 42 or almost 43 degree Celsius na rin pagdating sa kanyang thermal. At kung ako yung tatanungin ninyo, okay naman yung temperature natin dito dahil medyo normal yan basta hindi siya papalo ng 45 or 44, mako-consider na natin as mataas yun na temperature. Syempre hindi mawawala ang Call of Duty Mobile yung next natin tines. Yung supported settings siya dito is ultra frame rate pero bababa ng low graphics yung ating graphics quality. So support ito, ganun yung sinetup ko and then ito yung nakuha nating performance sa kanya. Nakakuha tayo dito ng 120 FPS, stable yan mga kaparakoy. Kung bababa man yan kapag mayroong konting explosion na nangyayari, bumababa siya ng around 100. Yung saktong baba lang mga kaparakoy lalo na kapag maraming mga nangyayari na sa field. Pero yeah, pagdating dito, overall playable na playable yung Call of Duty Mobile natin dahil kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, isa tong game na to sa may pinakamagandang optimization sa kahit anong devices na meron dito. Although may mga phone pa rin naman na nahihirapan dito, pero yung Poco F6 hindi ko nakikita na magkakaroon ng problema pagdating sa Call of Duty Mobile. Anyway, after ng isang game, ito yung nakuha natin na temperature pagdating dito. Nakakuha tayo ng 39 to 40 degrees Celsius which is not bad para sa CODM. And then syempre yung pinaka-last na game na tinesting natin dito which is lagi yung nire-request, itong Wild Rift. At dito, ito yung supported settings niya, may 120 FPS tayo dito, high graphics and high resolution. At pagdating sa kanyang gaming capability dito kapare ko, smooth na smooth yung performance nito dahil nakakuha tayo ng 120 FPS at napaka-smooth at decent talaga yung performance niya pagdating dito sa ating Wild Rift. Dahil wala akong nakikitang pagbaba niyang frame drop sa kanya to the point na bumaba talaga ng 24 FPS pero meron pa rin mga papitik-pitik na pagbaba ng FPS dahil yung pinaka-maintain FPS niya talaga dito sa mismong game is 100 to 120. May pagkakataon na bumaba siya ng 97 kapag medyo maraming nangyayari lalo na kapag nagda-dragon or kaya kumukuha tayo ng objective. Pero reasonable naman yun dahil talagang nagkakaroon lagi ng crash doon. At kagaya ng sinabi ko, normal lang naman yun, walang problema. And then ito yung nakuha nating temperature pagdating dito sa Wild Rift. Nakakuha lang naman tayo ng 39 to 40 degrees Celsius which is not bad para sa game na to. So dito sa gaming test na ginawa natin, nakita ko na halos wala silang pinagkaiba ng Poco F6 Pro. Bukod sa temperature na nakuha natin gada game dahil maganda talaga yung thermal ng ating Poco F6 Pro dahil nga ina-advertise to as gaming phone at maganda rin talaga yung optimization ng Snapdragon 8 Gen 2. Pero mamaya na natin mas pag-usapan to, mas palalimin dun sa dulo ng video. Anyway, pag-usapan natin yung iba pang specification ng phone na to na talagang bentahe pagdating sa Poco F6. At simulan natin yan sa kanyang display. Dahil meron tong 6.67 inch Crystal Res
1.5K resolution Flow AMOLED display. At kung iniisip mong manood dito or mag-marathon dito ng mga movies or mga Netflix series, ay okay na okay din dahil meron na itong Widevine L1 certification at supported na rin nito ang HDR10 and Dolby Vision pagdating sa Netflix. Kaya talagang makakasigurado tayo na makakapanood tayo dito ng mga Full HD Plus content and also may HDR support. Yun yung maganda dito. Ang maganda pa dito dahil nga AMOLED display, meron tong 100% DCI-P3 color gamut support kaparakoy. Kaya talagang makikita natin yung mga dark color talagang mas darker tingnan and then yung mga bright color is mas bright and tingnan kaparakoy. Kaya kung usapang display specs lang talaga, di hamak na isa to sa may pinakamagandang display para sa kanyang presyo sa competition na meron ngayon. At same ng Poco F6 Pro, meron na rin tong AI imaging function. So unlike sa Poco F6 Pro na may apat na function, dito dalawa lang pero goods pa rin dahil meron tayo ditong super resolution. At kapag inactivate natin to, ini-enhance niya slightly yung resolution ng video na pinapanood natin. For example, 1080p resolution video, i-enhance niyan hanggang umabot ng 2K resolution video. However, walang exact resolution na mapupuntahan nito. Nakadepende kasi yan sa calibration ng AI features na to. So next naman na function nito is yung kanyang AI HDR enhancement. Support nito, meron kang option na baguhin yung filter mismo ng video. Pwede mong piliin yung original, vivid, HDR at kahit nostalgic na filter meron dito. Yung idea ng function na to is usually para siyang built-in filter kapag nag-edit kayo ng video. Pero unlike sa pag-edit ng video, hindi siya ganun kasabog. Dito, sakto lang at nakapokus lang din siya dun sa application na paggagamitan mo nito. And sad to say, same ng Poco F6 Pro, hindi po ito supported kay Netflix kaya magagamit at ito kay YouTube, TikTok at other application pa. Nga pala, meron din tayo ditong video toolbar. And sad to say, hindi pa rin po siya supported sa Netflix. But anyway, pagdating sa functions na ito, nandito kapare ko yung ating dalawang AI imaging function na diniscuss ko kanina. And then meron na rin tayo ditong Dolby Atmos function at saka sound function. And usually, gumagana talaga itong mga functions na to. Ito yung sample. At kung hindi naman may iwasan na talagang gagamitin nyo to ng pangmatagalan, makakatulong dyan yung VWM dimming technology na meron to para maiwasan yung pagkakaroon ng eye fatigue. At isa pa, meron na rin tong low blue light certification. Kaya meron tayo ditong first layer ng eye care protection, which is nice. Moving on, enough na tayo dyan sa display part at ngayon, pag-usapan natin yung iba pang specification ng device na to bago tayo pumunta sa final verdict part. Simulan natin sa kanyang battery. Pagdating sa battery nito, kagaya na sinabi ko kanina, meron tong 5,000 mAh battery at 90 watts fast charging capability. At pagdating sa usapang kung makunat ba yung battery niya, usually makunat talaga. Dahil inabot din ako ng 3 hours ng tuloy-tuloy na paglalaro doon sa gaming test na ginawa natin. At mula sa 85% battery juice, may natira sa atin na 28% after ng 3 hours na tuloy-tuloy na paglalaro. At kung ako'y tatanong ninyo, makunat yun para sa akin. At pagdating sa kanyang charging speed, quite useful din. Dahil charge ko to from 20% hanggang 80%, inabot lang to ng almost 30 minutes kaparakoy. Para sa akin, okay na yon. Commercial lang muna saglit mga parakoy. Ito nga pala yung sponsored ng video natin ngayon. Ito ang bagong power bank ni Ugreen. At ito yung Ugreen power bank na meron 20,000 mAh of battery capacity at merong 100 watts fast charging capability na pwede natin gamitin sa mga laptops. Meron na tong bagong charging technology which is the PD 3.0 na meron 3-in-1 fast charging capability. May massive battery na 20,000 mAh. May matibay at strong build body. Merong percentage indicator. Meron 3 ports which is dalawang USB Type-C na fast charging capable at isang USB Type-A. At ang pinaka nagustuhan kong part dito ay pwede kong gamitin yung laptop ko kahit saan man ako pumunta. Na hindi nangangamba dahil meron akong backup power bank. And also, pwede nyo rin nga palang pagsabayin yung paggamit ng cellphone and also laptop at the same time. Walang magiging problema doon. Kaya kung kayo yung tao na mahilig mag-work kahit sa labas, I think kailangan nyo ng isa neto. Anyway, ilalagay ko yung link sa description. Check nyo na lang mga kaparakoy and yun lang. Peace! At ngayon, pag-usapan natin yung isa sa pinakabintahe din ng device na to, which is yung kanyang camera. Pagdating sa main camera nito, meron tayong dual camera setup. Nandito ang 50 megapixel Sony sensor na OIS at meron din tayo ditong ultra-wide camera na 8 megapixel. At pagdating sa video capability nito, dito kayo matutuwa dahil meron tayo ditong 4K at 60 and 30 FPS with EIS mga kaparakoy. Pagdating naman sa kanyang front-facing camera, meron tayo ditong 20 megapixel and then yung kanyang video capability ay kaya mag-shoot ng 1080p at 30 and 60 FPS. At pagdating sa kanyang photo quality kaparakoy ay okay naman. Na-nailed naman dito ng Poco. Yun nga lang, nandun pa rin yung pula ko pagdating sa mga Poco phones which is yung kanilang digital bokeh background.
Don't get me wrong, maganda po yung mga nakuha nating photos dito pagdating sa kanyang camera, as in talagang overall maganda. Pag ginamit na kasi natin yung portrait mode nito, pagdating kasi sa output na binibigay nito, yung pagiging blurry ng background is hindi natural tingnan. Parang alam nyo yun, parang kinopy-paste ka lang sa background na already blurred na, ganun yung feeling. Pero just I said, okay yung quality ng mga nakuha nating photos dito. Sharp yung mga nakuha nating image, kitang-kita yung details, at pagdating sa color reproduction ay okay din. Yun nga lang, sometimes talagang mapapansin natin na medyo may enhancement talaga dun sa kulay, lalo na dun sa mga medyo light in color, medyo mas nai-enhance nila yung pagiging bright ng color na yun, which is natural lang naman pagdating sa mga smartphones. At pagdating sa kanyang video ay okay din kapare ko, stabilize yung ating mesong video dito dahil nga with EIS to from 60 and 30 fps, hindi lang for 30 fps only. Pero yun nga lang, dahil nga with EIS to at magsushoot tayo dito ng handheld, hindi pa rin mawawala yung parang wobble effect niya sa dalawa or apat na side nito. Ngayon naman mga kapare ko, usapang presyo tayo. Para sa kanyang 8256GB, which is yung pinaka lowest variant niya, meron tayong SRP na 22,000 pesos, pero para sa kanyang sale, meron tayong 19,599 or 19,600 pesos. Now, usapang suggestion and conclusion ko about sa phone na to. Kung babalikan natin yung tanong ko sa inyo kanina sa intro, kung pinag-iisipan nyo bang bumili ng isang Poco F6, Poco F6 Pro, or Poco X6 Pro, ito yung masasuggest ko sa inyo. Kung usapang specs and presyo lang kapare ko, para sa akin, worth it ng Poco F6 kaysa sa Poco F6 Pro. Yung medyo upgrade lang naman sa Poco F6 Pro, bukod sa kanyang camera, bukod sa kanyang build quality, syempre yung pagiging optimized ng kanyang chipset. Yun lang naman. Pagdating kasi dito sa Poco F6, kita naman natin na medyo mataas yung mga temperature na nakuha natin. Nag-average ng 40 to 43 degrees Celsius, which is considered pa rin naman as normal, kaso nga lang medyo mataas-taas din yan. Almost the same sila ng Poco X6 Pro. Ang conclusion ko dito kapare ko, if nandun ka na sa point ng buhay mo na bibili ka na ng smartphone at pinagpipilian mo ngayong tatlo na nabanggit, para sa akin yung Poco F6 yung pinaka-better na bilhin sa kanilang tatlo. Dahil una, way more better siya pagdating sa Poco X6 Pro. Maganda yung camera, maganda yung display, and also maganda rin yung chipset na ginamit. Hindi ka magiging problemado pagdating sa mga emulated game, at maganda yung optimization. Pangalawa naman yung presyo neto. Dahil yung presyo neto para ko ay di hamak na mas mababa unlike sa Poco F6 Pro, na usually 80% ng meron sa Poco F6 Pro ay nandito na sa Poco F6. Kaya para sa akin, ito yung pinaka best choice sa kanilang dalawa dahil balance lang siya. Hindi siya ganun kababa at hindi din siya ganun kataas. Nasa balance side siya ng tatlong to. Pero syempre, kung medyo tight yung budget mo, Poco X6 Pro is okay na para sa under 20,000 pesos. Pero kung medyo may extra budget ka or wala namang problema sa iyo yung budget, okay na okay ang Poco F6 Pro kung ako yung tatanungin ninyo. Pero kung saktuhan lang yung budget niyo, nasa 20,000 plus pesos, Poco F6 is way more better. Antayin nyo na lang yung mga sale. Kung hindi pa kayo makakabili ngayon, okay lang naman yan. Maraming mga months na magkakaroon ng sale. Abang-abang na lang kayo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. I hope may natutunan kayo. Kung meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa ilalim at pag-uusapan natin yan. Anyway, this is your boy, para kay Steven Tips. Peace out.